So ito ay emitter base collector at ito ay Hello ka-difficulties! Welcome back again to my channel, Difficulty in Electronics. Watch, listen, and learn. So kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Paki-pindot na lang yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos natin. Pag-aaralan naman natin ngayon ay transistor. So bago natin i-test kung yan or good or defective, so intindihin muna natin ng kapyaw kung ano ba itong transistor. So ang transistor is a semiconductor device capable of amplifying voltage or power. So kaya kadalasan ito ay ginagamit bilang isang amplifier. Ang gamit ng amplifier ay siya ay nagpapalakas sa mahinang tunog para ito ay lumaki at madidinig natin ng mas malakas. Ginagamit din ito as a switch. So ito naman ay ginagamit sa mga switching device. On or off lang siya. So pangatlo, ginagamit din siya as a voltage regulator. So i-regulate niya yung tamang amount ng voltahe. So para di magkaroon ng problema yung mga device natin. So ngayon, alamin natin yung schematic diagram and the block diagram. Ngayon natin yung block diagram. Although there are two types of transistor, the PNP and NPN. The block diagram. So meron tayong PNP, which is yan ay emitter base collector, and then meron tayong NPN. Okay. So, yun yung dalawang klase ng transistor o typical classification ng transistor, the PNP and NPN. So, kaya dinaan ko to, pasadahan natin ng konti para maintindihan natin yung paano siya umandar. So, para mapaandar doon natin yung PNP or NPN, which is PNP is complementary to NPN. So, magkatimbang to sila, katapat. Okay. So, tingnan natin. Normal operation ng emitter to base. So, normal operation nila is dapat ito ay forward bias. So, ibig sabihin pag forward bias, positive ang supply dyan dahil positive ang kailangan dito. PNP, positive, negative, positive. And then, din kailangan natin sa base ay dapat negative. So, yun yung normal operation emitter to base ay dapat yan ay forward bias. And then from collector to base or collector base to base, dapat yan ay reverse, kabaliktaran. So kung ang supply natin dito dapat ay positive, so dapat ay positive, invert na yan. Yan ay magiging negative, And then yung base natin, yan ay magiging positive. So normal operation ng collector to base ay reverse. So ito ngayon yung negative, ito ngayon ay positive. Sa kabilang side naman, ito naman ay NPN. So normal operation ng emitter to base ay dapat the same, forward bias. So ang kailangan natin ng base dito ay positive, kailangan natin ng emitter ay negative. Kaya dapat ang supply natin dito ay negative. Yan, ito naman ay positive. Ganon din sa kabila. Collector to base or collector base to base ay dapat meron tayong reverse, kabaliktaran. So supply niyan papunta dito. So
Kung ito ay nangangailangan ng positive, negative ilalagay natin. Kung yan naman ay nangangailangan ng negative, baliktad, invert. Kaya ang nangyayari, PNP, positive, negative, negative. NPN, negative, positive, positive. Okay. Tingnan natin yung schematic symbol ng PNP. Ito lang yan. PNP. Yan. So, arrow is inside. Base. Collector. Ito ay emitter. Ito ay PNP. Ngayon. So, yan ay example ng PNP. So, yung arrow, kung tingnan natin, supply natin dapat dyan ay negative. Ayan. Supply natin dyan ay negative. Supply dapat ito sa emitter, which is positive. Supply sa base para gumana, yan ay negative. Ayan. So, doon sa block diagram. Pagdating naman dito sa kabila, NPN, ito ngayon ay NPN. Ayan ang sumulat. Yan. NPN. Base, collector, emitter. So, yan naman ay NPN. So, dahil yan ay NPN, collector supply natin, positive. Emitter supply natin, negative. Base o trigger natin ay, yan ay positive. P, positive. Okay. So, yan ang block diagram. Ito naman ngayon yung schematic diagram. So, kasi pahapyaw lang, so ibig sabihin mas marami pa kayong dapat malalaman. Mayroon pa tayong tinatawag na computation. So, hindi na natin ilan doon dahil nakakahilo pag ang daming computation o ano bang meron dyan. Ano ba yung mga base voltage, collector voltage. So, malalaman nyo yan doon sa schematic or sa kung pupunta kayo doon sa internet, alamin nyo kung ano yung configuration. So, ngayon dito, intindihin natin yung paano ang kakaiba. Anong pagkakaiba ng NPN sa PNP. Yan. So, ang arrow niya, arrow in, yan ay PNP. So, emitter, NPN, emitter, arrow out, yan ay NPN. So, merong sinasabi din sila nito, narinig ko lang, para madaling tandaan, PNP, pasok na ang arrow, pasok na pasok. Yung arrow ay nakalabas na, yan ay napasok na. Madali lang tandaan. Natin gamitin as a switch, yung transistor. Transistor as a switch. Yan. So, gamit tayo ngayon ng NPN muna. NPN. So, gamitin natin ang transistor as a NPN switch. So, ngayon, diba, meron kang supply. Tapos, may papaanda rin ka. Let's say example, LED. Arrow sign. And then, ko-connect natin sa transistor. So, dahil yan ay transistor, gamitan natin ng NPN. Ito ngayon ay base, emitter, collector. So, ang emitter, kasi NPN yan, pag sinabing NPN, negative, positive, positive. So, NPN, supplyan natin ang collector niya, positive. Ang emitter, negative. Yan. So, meron siyang negative. Ngayon, yung base natin, dapat ang supply dyan ay positive. Dapat. Okay. So, para masupplyan natin, ano ba ang nangyari kung kompleto? Let's say example, ito. Lagyan natin ng current limiting resistor, tapos supplyan natin ng 0. Kung supplyan natin ng 0 yan, itong LED nyo, hindi gagana. Kasi hindi mag-saturate ang transistor nyo from emitter to collector. So, ibig sabihin, hindi siya gagana. So, wala siyang conduction ngayon. Open ngayon to. Kung sa switch pa, i-compare natin sa switch, ang nangyayari niyan ay open. Kumbaga sa switch pa ay
nakanganga. Wala siyang connection. So dahil walang connection, nandun nang kapasok ngayon yung positive pumasok, tapos ito negative, wala ka namang trigger kasi zero. Ang kailangan kasi natin sa trigger ay positive. So hindi siya makakagana. So para gumana yan, kailangan natin ng tamang supply dito. So supplyan natin ng positive. So supplyan natin ng positive para magkaroon ng conduction o mag-saturate. Gagana ito. So pag yan ay gumana, magkakaroon ng conduction to. So mag-close itong switch. So pag nag-close yung switch, iilaw to ngayon yung LED mo. So yun yung isang example natin sa transistor as a switch. Okay, so meron tayong i-actual natin. Meron akong nakahanda dito na transistor na ito ay D2061. Ito ay example ng NPN. So dahil ito ay NPN, subukan nating paandarin base dun sa application as a switch. So meron tayong LED, meron tayong dropping resistor para hindi masira yung LED mo, and then itong una, yan yung base, yung gitna, yan ang collector, and then yun namang dulo, yan naman ay emitter. Okay, so base sa diagram kanina, ayan, nakita natin. So ang supply na ilalagay natin dito sa collector, dapat ay konektado yan doon sa LED. Ayan. At dapat ang pumasok na supply dyan ay positive. So, tingnan natin. Supply natin ang positive. So may 12 tayo. Yan. Nakakonect ngayon yung positive. Tapos yung negative yung emitter. So napapansin natin, hindi umilaw. So walang ilaw siya ngayon. So para makailaw natin, kailangan may trigger yung base. Ayan, lalagyan natin ng trigger yung base para yan ay gumana. Kasi pag wala siyang trigger, hindi siya gagana. So ang kailangan natin dyan ay supply. So ito ay lagay natin ang ground. Sama natin. Dalawang supply ang ginamit natin ngayon. So negative, tapos ito positive. Ayan, umilaw siya ngayon. So napapansin yan, umilaw siya ngayon dahil meron na siyang trigger. Yan, tanggalin ko, walang ilaw, babalik ko, meron. So kung walang supply, ang base hindi gumana. Kahit may supply ngayon yung base natin at collector, kahit may supply yung collector at emitter. So meron, wala. Meron, wala. Okay. So kung baliktarin natin, ito ngayon gawin natin negative, tapos ito gagawin natin positive. So hindi nag-conduct siya. Wala. So wala siyang conduction. So hindi siya gagana. Okay. So yun yung example ng NPN. Gamitin naman natin yung PNP. So PNP naman ang gamitin natin. So kuha tayo ng source, supply natin, and then gagamit tayo ng PNP, arrow in, pasok na pasok. Tapos tingnan natin ang block diagram ng PNP, positive, negative, negative. So dapat ang collector supply ng negative. So lagyan muna natin ng load. Lagyan natin ng LED. Yan. So walang arrow to ha. Walang arrow yan. Kamali lang ako. So ngayon, ito ngayon yung collector natin. Yan yung emitter. So ibig sabihin, transistor as a switch using PNP. So meron tayong supply. Ito ngayon yung emitter. Ito yung emitter natin. So yung emitter natin, lalagyan natin ng supply na positive. And then yung collector, negative. So ibig sabihin, papasok yung negative, pasok yung positive. So ang kulang na lang natin ay trigger, which is negative. Kung supplyan mo ng negative dyan, magsasaturate ito.
gagana ngayon ang LED. Magkakaroon ng conduction yan papuntang emitter, emitter papuntang collector. So gagana ang LED mo. Pero kung supplyan mo ng positive yan, walang conduction. So ibig sabihin, hindi sila magsasaturate. So pag nagsaturate, on. Cut off. Kasi tandaan natin, dalawang klase lang naman. Saturate, cut off. So itong position natin ngayon na nilalagyan natin ng positive, hindi yan gagana. Kung lalagyan natin ng negative, gagana yan. So yun ang application ng transistor. Example natin sa PNP, may nakahanda na ako dito. So yan, PNP. Yan. So PNP siya, meron tayong base. Ito may resistor tayo para sa dropping natin sa base para hindi masira. And then yung collector natin konektado sa LED papuntang ground base sa diagram. And then yung pinaka source natin yan ay nasa emitter. So source natin ay nagagaling sa emitter. So supplyan natin ng positive ngayon yung emitter. Yan tayo nakahandang 12 volts. And then yung sa collector supplyan natin ng negative konektado sa LED. So, trigger natin. Supplyan natin ng negative. Supplyan natin ng negative yung base. Yan, umilaw siya. Pinahulog. Supplyan natin ng negative ang base para gumana. Okay, umilaw siya ngayon. So, tanggalin, kabit, ilaw. So, kung baliktarin natin ang supplyan natin ng positive yung base. Yan, hindi siya iilaw ngayon. Supplyan natin ng, ayan, hindi umilaw siya ngayon. So, sinupplyan natin ng positive. So, dapat ang positive supplyan para sa NPN. Pagka negative naman, ayan, supplyan natin sa base na PNP. Ayan, umiilaw siya. So, yun lang ang application niya. Base dun sa schematic diagram natin. Paano ba i-check yung bottom line natin? Check ng transistor using analog multimeter. Pinaka the best kasi ang analog paano i-check ang transistor. Kasi doon natin makukuha yung mga lake. So, tandaan lang natin to. Yung F4. So, ano ba yung F4? Number 1 sa F4, find the base. Number 2, find the type of transistor. Q is the designator ng transistor. Number 3, find the emitter. And last, number 4, find the collector. So, yun yung sinasabing A4, Find. Okay. So, para malaman natin kung paano natin alamin ang base, ito dapat ang intindihin natin. To find base, so dapat ang base ay may reading papuntang emitter. Reading using times 1 ohm. Gamit ka ng times 1 ohm like a diode. Diode reading. So ano bang reading ng diode? So dapat nasa between 5 to 20 ohms lang. Between 5 to 20 ohms. So pangalawa, ang base ay may reading papuntang collector using times 1 again, ohm, like a diode. Ang reading pa rin yan ay between 5 to 20 ohms. So, yan ang dapat nating maintindihan. Okay. Next, to find number 2, kung nasagutan natin yan, ito, kuha natin. Pangalawa, para alamin natin kung anong klaseng transistor yan ba ay PNP or NPN, balikan natin yung diagram. Ito ay PNP, ayaw nang sumulat.
Ito naman ay NPN. Tandaan natin, yung gitna ay base. Base sa PNP yan ay negative. Base sa NPN naman ay positive. So in short, ito ay positive. Ito ay negative, negative. Ito naman ay negative, positive, positive. Yun yung explain natin kanina. So kung ang black o base mo, kung ang base mo ay nag-deflect doon sa red test probe, yan, nag-deflect ang base mo sa red test probe, yan, ang red test probe mo ay nagpapalabas ng negative supply. So ibig sabihin, dahil negative supply, ano bang nangangailangan ng negative dito? So ito, so yan ay PNP. So kung ang base mo naman ay nag-deflect sa black test probe, black test probe, which is black test probe sa analog natin, nagpapalabas ng positive yan, yan ay NPN. So, malalaman mo kung NPN or PNP yun. So, itong way to, isang paraan to, kasi minsan sa mga transistor natin ngayon, hindi na siya, iba na ang code tulad dati na ang mga transistor natin, pagka PNP, pagka PNP ang transistor, makikita lang sa code. Yan ay 2 is A, tapos yung value niya, or 2 is B, yan ay 2 is B, tapos yung value niya, or A lang siya, value, or B lang, value. So yan ang example natin sa PNP. Yan. Pag NPN naman, makikita natin pag NPN, 2 is hindi B. 2 is C number, or 2 is D number o value, or C lang or D lang makikita nyo yung value niya. Yan po ay example ng NPN. Ito PNP, ito NPN. So ibig sabihin, dalawang paraan natin makukuha natin sa tester kung yan ay PNP or NPN. Makukuha din natin sa mismong value, or hahanapin natin sa internet, i-search natin yung specification niya. Okay, now ang sunod, alamin naman natin kung paano malaman, kasi na-solve na natin itong number 1. Ito yung paraan sa number 1 to find base. Pangalawa, find the transistor. Pangatlo, paano alamin ang emitter. So burahin ko lang to, maliit masyado yung board natin, kaya pasensya na kayo, pati yung ano ko nanginginig. Number 3, to find emitter naman, ito yun, to find emitter. So ang emitter, meron siyang lake papuntang base, lake, konting galaw ng pointer mo, gamit ka lang ng times 10K. And papunta naman sa emitter, papuntang collector naman, meron siyang lake papuntang, may lake naman emitter to collector, may lake naman siya, gamit ka pa rin ng 10K. So kung saan yung common mo, yan ay magiging emitter mo. Let's say example, ang kanina, kung ang base mo nag-deflect, ang base mo ay nag-deflect ng red, dapat ang emitter mo rin ay nag-deflect ng red test probe. Kung ang emitter mo naman do, base mo naman uli doon ay nag-deflect ng black, dapat black din yung nag-deflect dito sa iyong emitter. So madalas makikita natin to sa mga TO92. Pero kung mga malalaking transistor na ginagamit natin sa mga amplifier, TO3P, so given naman na siya, makikita na kaagad doon kung saan yung emitter, saan yung collector, saan yung base. Itetest na lang natin. Okay, para i-check natin ang transistor. So kunyari ito, example to ng TO92. Tawagin sa ibang mga technician to half moon daw, TO92 package yan.
So, P number 1, P number 1, number 2, number 3. So, from left to right. So, sabihin natin, tandaan natin pagka tayo nag-check, tandaan natin yung F4. Ha? Tandaan lagi yung F4. Number 1, find the base. So, para mahanap ang base, kuha ka ng tester. Ito ngayon yung tester mo. So, yung tester mo, set mo siya ng times 1. So, positive, negative. So, pag positive, ito ay red test probe. Ito ay black test probe. So, sabi ko kanina, tandaan natin yung to find base, meron siyang reading sa base papuntang collector na 5 to 20 at sa base to emitter 5 to 20. So, ilalagay lang natin dyan, kunyari. Tapos, ilalagay dito. Yan. So, tingnan natin kung nag-deflect ba siya. So, halimbawa, sabihin natin nag-deflect. 0, 5, 20, infinite. So, pumalo siya ngayon. Papunta dyan. Yan. So, dahil pumalo siya, between 5 to 20, hindi mo pa ma-determine dyan kung saan yung base. Ito ba or yan. Hindi mo rin malaman dyan kung yan ba ay NPN or PNP. Kasi, halimbawa, X dyan, hindi mo alam ang value. Gagawin mo lang, ilipat mo yung isa sa kabila or ilipat mo to. So, sabihin na lang natin, ito ilipat natin. Yan. Ilipat natin dito. So, nung nilipat mo, papunta dyan, at nakastay yung isa, at gumalaw pa rin to. So, pag yan ay gumalaw pa rin, tulad nyan, masasabi mo na ang common mo ngayon ay P number 1. So, ang P number 1, gumalaw papuntang P number 2, at gumalaw papuntang P number 3. So, ibig sabihin, pag gumalaw yan, ito yung nagiging common, P number 1 mo. So, sa P number 1 mo, yan ay base. So, tandaan yung E4 base. So, ito ay base pala. Ngayon, para malaman natin kung anong klaseng transistor yan, yan ang tanong sa number 2, type o find the type of transistor. Ano bang nag-deflect? So, ang nag-deflect natin ay sa base natin, nag-deflect ay red. So, ibig sabihin, red ay nagpapalabas ng negative, black ay nagpapalabas ng positive. Ibig sabihin, ito ay PNP. So, pag nasagutan nyo yan, sigurado marunong kayo mag-check ng transistor. Ngayon, para malaman naman natin kung pangatlo, emitter naman ang hinahanap, alin sa dalawa dito ang emitter. So, sabi ko, ang emitter may leak papuntang collector at may leak papuntang base. So, kung ano yung deflect doon sa base na kulay, red, dapat sa emitter, ganun din. Okay, so kuha ka uli ng tester. Check natin yung mga tester natin. Set mo siya ng times 10K. 10K kung wala kayong 10K, hindi nyo na ito makukuha. So, dapat may 10K. So, infinite. So, ito ay positive. Ito ay negative. So, itong positive side mo, yan, yung red test probe, subukan natin ilagay dyan. Tapos, yung isa naman, ilalagay natin dito, yan, sa base. So, kung sinabi mo na nag-deflect, pumalo siya ng maliit, pumalo na sa around 100. So, tingnan natin ang itong P number 3 may leak papunta dito. So, ilipat natin ito. Subukan natin ilipat to. Ito ilipat papunta dito. Yan. So, nilipat natin yan, galing dito, lipat papunta dyan. Sinasabi mo na ganon din ang nangyari. Meron din siyang reading. So, sa madaling salita, itong P number 3, may reading o leak papunta dito. At may leak siya papunta riyan. So, lumalabas na yung P number 3 mo, yan ay emitter. So, ganon ang pag-check.
Ganun lang ang pag-check. So kung hindi na pumapasok din sa sinasabi na, masasabi na natin na yan ay defective na. Okay, check natin ang transistor. So sa pag-check ng transistor, tandaan lagi natin yung A4. Find the base, find the type of transistor, find the emitter, and the collector last. Okay, so unahin natin itong mga iba't ibang klase. Dami natin dito. Pag mga ganitong klaseng transistor, ito, ganitong klaseng transistor, automatic yan, base, collector gitna, emitter yung dulo, konektado sa bakal. So ganun din ito, base, collector, emitter. Ganito, base, yan ay collector, emitter. Itong mga sunkin, yan, base, collector, emitter. Ang medyo mahirap lang ay ganito, yung medyo mahirap hanapin kung saan yung base, emitter, collector unless kung alam mo yung specs, kabisado mo na. Ito kasi ay minsan nasa base ang gitna, nasa dulo emitter, or yung emitter naman ay nasa kabilang side. So depende, kaya dapat malaman natin sa pag-check ng tester. So una, check natin yung itong maliit muna, unahin natin. Set lang natin ng times 1 yung tester niya. So calibrate natin. So medyo lubat na ang tester ko. Okay lang yan. Hindi naman resistant. Check natin. So dapat medyo kabisado ng konti nyo yung pagsukat o paghawak ng tester para hindi ka mahirapan. Kasi pagka hindi nyo masyadong gamay, mahihirapan kayo, bali yung paa. Okay, ang gagawin natin ngayon, baluktot na yung dulo ng ano ko. Kumita na naman siguro to. Ginawa atang toothpick to. Okay. So ito, sabihin na lang natin, hindi natin alam kung PNP or PNP yan. So ang value niya ay 8550. Yan. 8550. Check natin. So hindi nag-deflect ang pointer. Baliktarin, hindi rin nag-deflect ang pointer. Lipat yung isa sa gitna, nag-deflect siya. Balik ko dito, wala. Ito nag-deflect. Ayan, nag-deflect siya. Ayan, nag-deflect sa gitna. At yung P number 2, nag-deflect siya sa P number 2 at P number 3. Ilipat ko ngayon ito, P number 1 at P number 2. So ibig sabihin yung gitna at yung kabilang gitna ayon dulo, ito at saka iyan ay may deflection. So nag-deflect dito, nag-deflect din dito. Common ngayon ang gitna. So ibig sabihin dahil common yung gitna, ito ngayon ay base. P number 2 ang base. Okay. So ngayon, ano bang nag-deflect? Red or black? So ang nag-deflect ngayon ay red. So red ay nagpapalabas siya ng negative. So iyan ay PNP. PNP ito ngayon. Ngayon, alamin natin yung emitter. Huwag hawakan sa kamay kasi yung kamay natin, yan, may reading na. So paghanap ng emitter, huwag na ilagay sa gitna. Ito na lang tayo. So check natin to. Check natin yan kung may reading to. Yun, may lake siya. Tapos lipat ito. May lake. Yan. May lake. May lake. So ibig sabihin, yung dulo, P number 1 papuntang 3 at P number 2, 1 uli papuntang number 2, may lake. So ibig sabihin, itong P number 1 ang emitter. Yung collector, yung last. So ganun lang pag-check. Ito ay PNP. Isa pa. Balik sa uli sa P number, sa times 1. Check natin. Hindi gumalaw ang pointer. Balik ta rin. Hindi pa rin. Dito. Gumalaw siya. Balik ta rin. Gumalaw uli. So ibig sabihin, base ang gitna.
hanapin natin yung base, hanapin natin kung PNP or NPN. So base gitna, nag-deflect. So ibig sabihin yan ay ito, ang klaseng transistor na to ay PNP. Hanapin natin yung emitter. Check natin, walang lake, baliktarin. Ayun, may lake. Ayan, may lake. Tapos ilipat natin to, may lake ulit. So pin number 3 ang ulit. Ayan, ito. Ayan, so ibig sabihin pin number 1 emitter, pin number 2 base, pin number 3 collector. Ito pa, isa pa. So ito ay nakalagay C. So siguro C yan ay NPN. Check natin kung NPN ba. So check natin. Wala. Oh, meron. Lipat natin to. Meron. So ibig sabihin ito yung pin number 3. Base ang pin number 3. Yan. Ito wala. So pin number 3 base. Kasi common yung base sa emitter at collector. So number 3 base, pero nag-deflect natin ay black. So black is positive ang nilabas. Ito ay NPN. Tulad yan, nakasulat letter C. Yan. Ibig sabihin NPN. Check natin yung emitter. Yung itim, huwag nang ilagay sa pin number 3 kasi base na yun. Dito na tayo. Yun, nag-deflect. Deflect. Uy, ang common na lake ay itong pin number 1. Kaya pin number 1 ay emitter, pin number 2 collector, pin number 3 base. So kasi yung pin number 3 collector, walang reading yan sa base at wala ding reading yan sa emitter. Pag nagkaroon ng reading yan during 10K, may problema na ang iyong transistor. Ito naman, medyo malaki. Check natin. Pag mga ganito, so madali lang tandaan. Pin number 1 base, number 2 collector, number 3 emitter. So A yan, ibig sabihin magde-deflect yan dito sa pula. Yan, magde-deflect yan sa pula. Yan, meron. Pag binaliktad yan, wala. Baliktad rin to, wala din. Wala. So alamin natin kung emitter ba yung dulo, dapat may lake. Wala. Meron lake. Merong konting lake. Okay. So yan ay emitter, collector, malaki. So PNP. Yan. NPN to. So yan ay NPN. Check natin. Base. Yan. So base yung number 1. Yan. Tapos balikta rin. Ganito lang pag-check para hindi ka mahirapan. So wala. Meron. Wala. So ibig sabihin ito yung base. Ito yung collector, ito yung emitter. Ito naman paano i-check natin kung sira o hindi. So unahin natin itong pinakamalaki. Yan ay 2SA1216. So dapat base to collector may reading. Base to emitter may reading. Dapat pag binaliktad mo yan, wala nang makikitang reading. Wala na. Tama. Good yan. Wala dapat yan. So collector to emitter, wala. Collector to base, wala. Emitter to base, wala. Pagdating dito, dapat wala. Pagdating dyan, collector to emitter, dapat wala. Pagdating ng 10K, check nyo rin. Tingnan yung lake. So dito dapat walang reading.
meron na siyang reading. Oh. Balik ka rin. Meron. So, collector to emitter may leak. Ito dapat wala. Meron na rin. Sira na yan. Sira na to. Normal lang yan. Normal lang to. Pagdating sa pagbaliktad, collector to base dapat wala. Collector to emitter dapat wala. So, ito ay leaky. Sira na to. Ito naman, malabo. Ito ay merong value na C. C. 5200. So, check natin. Dapat yan ay, ito ay deflect. Yan. Oh, diretso. 0. Nag-deflect. Baliktarin dapat wala. Nag-deflect ulit. Nag-deflect. Nag-deflect. So, lahat na ay may reading shorted. Ito naman, 2 is C. 292. 2 is C. 292 to. So, ito dapat may reading. May reading. Oh, wala ng reading. Open na yung base to emitter. Base to collector, shorted. Baliktarin. Shorted. Base to emitter, open. Yan, baliktara. Wala. Walang mga reading. So, daming damage nito. So, sira. Isa man ang may problema, wala na yan. Sira na yan. Ito naman, A, dapat yan, mag-deflect yan sa red. Deflect. Yan. Okay. Tapos, papunta dito. Good. Baliktarin, dapat wala. Uy, meron ng reading. So, leaky na yung base to collector. Yan. Leaky na rin. So, leaky na ang base to collector at base to emitter. Sira na yan. Ito naman, B77B. So, check natin. So, B is in PNP. Ito dapat mag-deflect. Okay. Meron. Normal. Normal. Pag binaliktad, dapat wala. Okay, wala. Wala ka nakita. Wala din. Collector to emitter, dapat wala. Oh, meron na. So, collector to emitter. Collector to emitter, merong shorted. Shorted siya. And then, ito last. Tingnan natin. 2C5200 ulit. Base to collector, dapat meron. 0 agad. Base to, open naman yung base to emitter. Base to collector, shorted. Baliktarin, shorted. Ito, so, sira na yan. Meron ako ditong 2N5401. Ayan. Check natin kung ito ay good pa ba. Alamin natin. Wala. Ito rin. Wala. Wala din. Ayun. Meron. Nag-deflect yung gitna. Select rin. Yan. Base ang gitna. Base ang gitna. Ito ay PNP. Check natin. 10K. Naibalik yung base sa gitna, yung pula. Wala. Balik pa rin. Wala din. Wala din. Ito. Wala. Ayun, meron leak. May leak. May leak siya. May leak sa dulo at gitna. So, ibig sabihin, ito ay good. So, ito ay emitter, base, collector. At ito ay PNP. PNP. Ganun lang ang pag-check ng transistor. Maliit man yan o malaki.